Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po ang Diyos ay napakabuti, ang ating Panginoong Hesukristo at ang Ama at ang Kanyang Banal Espiritu. Tunay na sila ay napakabuti. Di tayo iniiwan at di tayo pinapabayaan. Dear brothers and sisters, nais ko pong ipahayag sa inyo ang John chapter 15 verse 5. Sinasabi po dito ng Panginoon. Start po tayo sa number 1. John 15 verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaayos niya ang bawat sangang na hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis ko kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo, na manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat kayo wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itatapon at natutuyo. Ganun nga ang sanga na itinipon, inihagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo aking mga salita, hingin ninyo anuman ang inyo. Ang nais ninyo ay matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalaan ang aking Ama kung kayo masaganang nagbubunga at gayon kayo'y magiging mga lagad ko. Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Ang mabuting balita po ng ating Panginoong Hesus. Dear brothers and sisters, sa mabuting balita po ay ipinakikita ang Diyos ang tunay na may likha ng langit at lupa. At pinakikilala ng Panginoon sa atin na kung siya po ang may likha ng langit at lupa, sa ganang ating sarili, wala tayong magagawa. Kailangan natin ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. At pinakikita pa ng Panginoon, ang lahat ng ating gagawin, ang lahat ng ating i-invest dito sa lupa, ang Diyos ang mag-aalaga. Ang Diyos ang magpapala sa atin. So, pinakikita po ng Diyos, ang bawat hindi nagbubunga na kanya pong mga anak, ay ito po ay kanya pong pinuputulan. Ano po ang pinuputol? Binibreak po niya ang lahat ng mga bad attitude. Yung mga kasalanan na kanya pong, na nakikita ng Panginoon sa atin ay, ito po binibreak niya. Ito'y tinatanggal po niya sa ating katawan, sa ating buhay. Sapagkat hindi tayo magkakaroon ng bunga kung tayo may kasalanan sa Diyos. Kaya't ang gusto po ng Panginoon, John 15:7, na tinuturo ng Diyos, sabi po sa Matthew chapter 4 verse 17, mangagsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan at mapapabilang kayo sa pinaghaharian ng Diyos. So pinakikita po ng Panginoon na ang bawat isang hindi nagbubunga ay pinuputulan niya at nililinis ang bawat sangang di nagbubunga. Ngunit ang bawat sanga hindi nagbubunga, kanya pong nililinis upang ito'y magbunga. Ibig sabihin po, lahat po ng kasalanan natin ay itinuturo ng Diyos na pagsisihan natin. Sapagkat kung hindi natin pagsisisihan ang ating kasalanan at ito'y hindi natin tatalikuran, mananatili ka sa kahirapan. Kung hindi natin tatalikuran ang ating mga kasalanan, mananatili ka po sa mga problema at pagsubok. Hindi ka po mabibigyan ng Panginoon ng protection. Hindi ka niya mabibigyan po ng tulong kung ikaw ay hindi tatalikod at magsisisi. So, pinakikita po ng Diyos na ang bawat isa'y manatili kayo sa akin, sabi niya. Manatili kayo sa akin, hindi magbubunga ang sang hindi nananatili sa puno. Pinakikita ng Diyos, wala tayong ibang gagawin, kundi ang magbigay tayo ng time sa Diyos.
Unahin natin ang Panginoon. Patuloy nating i-praise and worship ang Diyos. Sambahin natin siyang palagian sa espiritu at katotohanan, at makikita mo na sabi, ang taong nananatili sa pagsamba at nananatili sa Diyos, siya ang isang puno. Siya ang Diyos natin. He is the God, is the great provider. God shall supply all our needs. At pinakikita ng Diyos na siya rin ang iyong manggagamot. Kapag nagkasakit ka, ang Diyos ang manggagamot sa iyo. Kapag ikaw ay may problema, siya ang iyong comforter. Kapag ikaw ay may mga meron kang mga pagsubok, siya po ang iyong tagapagtanggol. Kaya kailangan tumalikod tayo sa kasalanan. Linisin natin ang ating puso na may bahid ng galit, sama ng loob at hinanakit. Linisin natin ang ating pagkatao sa pamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos. Alisin natin ang ating pagkataong nasa lumang buhay. Ayusin natin, gawin natin bago, na kung saan ang Diyos lagi ang pinararangalan natin. At hindi sayang. Sapagkat ang Diyos ay nagsasabi na kung tayo susunod sa kanyang utos ay tayo mananatili siya sa atin. At sabi nga po, nagbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Yung bunga po, yung magandang kaganapan sa ating buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya, yung magandang buhay na matagumpay na pamumuhay, maunlad na buhay, ay hindi tayo magkakamit noon. Kung hindi tayo tatalikod sa kasalanan. So, kailangan alisin natin, umalis tayo sa kasalanan. Sabi nga po alam mong ikaw ay mapapahamak sa lugar na yun, pupunta ka pa? No. Mag-iba ka na ng daan. Doon sa walang kapahamakan. So, pinakikita po ng Diyos, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga, manatili kayo sa Kanya. So, kapag tayo nananatili sa Kanya, lagi tayong press. Lagi tayong bless. Lagi tayong strong. Lagi tayong victorious. Lagi tayong full of grace. Lagi tayong mayroong tagumpay. Ibig sabihin, lagi tayong matalino. Lagi po tayong anointed. Lagi tayong saved sa mundong ito. Lagi tayong ligtas. Hindi tayo mapapahamak. Amen? So, pinakikita po ng Diyos, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Pinakikita, ang ganung mga sanga ay tinitipon at inihahagi sa puwet na susunod. Kapag ang isang tao nananatili sa kasalanan, kapag ang tao hindi nagbalik loob sa Diyos, nananatili sa Kanya po ang kasalanan, siya po ay nasusumpa. At ang taong ito, na kapag siya nananatili sa kasalanan, kahit umangat ang buhay niya, bigla siyang babagsak. Bakit? Kadalasan, kapag nananatili sa kasalanan ng tao, nagkakasakit. Naghihirap. Kapag nagnanatili siya sa kasalanan, may mga problema siyang kinakaharap. May mga pagsubok siyang dinadaanan. Ibig sabihin, hindi siya nananatili sa Diyos. Na kapag siya lagi siyang may kaaway, mayroon siyang nagiging katalo, mayroon siyang nagiging kaso, nagkakaroon siya ng siya laging labag sa batas. Bakit po? Sapagkat hindi ka nananatili sa Diyos. Dapat manatili ka sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mayroong kapayapaan. Kapag nananatili ka sa Diyos, kahit ikaw itinutokso ng kaaway o ng diablong si Satanas na makagawa ng kasalanan at ikinananatili pa rin sa Diyos, kahit ikaw ay inilalaglag ni Satanas, nilalagyan ka ng mga problema at pagsubok, ay hindi magwawagi si Satanas sapagkat ikay nananatili sa Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Hindi ka masasadlak sa kapahamakan. Hindi magwawagi si Satan sa kanyang mga taktika na ikaw ay tuksuhin, ikaw ay
upang ikay mapahamak, ikay magkaroon ng kaso, ikaw ay magkaroon ng kaaway, upang ikay magkaroon ng mga problema. Hindi magwawagi si Satanas dahil tayo palagi ang nananatili sa Diyos sa pamagitan ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. At lagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos at ikinakarga sa ating puso. Amen? So, pinakikita po ng Diyos, tayo'y ligtas kapag ang Diyos ay ating sandigan, kublihan, kalasag. At kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, tayo ay binibigyan niya ng the divine protection and guidance. Binibigyan niya po tayo ng liwanag o light. Lagi nakatanglaw sa atin ang light ng kaliwanagan at tayo nalalayo sa kadiliman. At kapag tayo nananatili sa ating Panginoon, ay tayo po ay may buhay na walang hanggan. May buhay na isang ganap at kasiyasiya. Ngunit ang hindi nananatili ay mapupunta sa impyerno. At siya po ay mapapahamak hanggang sa ang kanyang kaluluwa ay hindi po maliligtas. Kaya dear brother and sisters, ipinakikita ng Diyos na kung nananatili kayo sa akin, nananatili sa inyo aking mga salita, hingin ninyo ano man ang inyong maibigan, ano man nais nyo ay matutupad yun para sa inyo. Ibig sabihin po, kung nananatili tayo sa Panginoon, nananatili tayo sa kanyang salita, ang salita at pangako ng Diyos ay ating kinakapitan, pinanghahawakan, na kahit anong gagawin natin, ang salita ng Diyos na tumutulay tayo sa salita niya. Lumalakad tayo sa pamagitan ng kanyang mga salita at pangako. So, ibig sabihin, natutupad ang mga pangarap natin, natutupad ang ating hinihingi, ibinibigay ang lahat ng pangangailangan natin because the promises of God na ating pinanghahawakan, kinakapitan, pinananatili natin sa ating puso, nananatili tayong tapat sa kanyang mga pangako at salita. Kaya dito po ipinakikita ng Panginoon na tayo nabubuhay ng masaganang nagbubunga ang bawat isa, nagiging biyaya at pagpapala tayo sa lahat ng tao, nagiging soul winner tayo, tayo'y tagapaghatid ng salita ng Diyos, nananatili tayo sa kanyang mga salita, tayo'y nagiging isang ehemplo o huhuwaran at nananatili tayong nagtatagumpay sa buhay, nananatili tayo na pinagpapala dahil ang Diyos, ang salita niya ay nasa ating puso, nananatili tayong malusog, malakas ang katawan, nananatili tayong maunlad, masagana, nananatili tayong ligtas sa lupain, nananatili tayong nasa kanyang proteksyon, saan ka man naroon, ikaw ay sinusundan ng pagpapala at himala. So, pinakikita ng Diyos na kapag ikay nananatili sa Kanya, kung paanong iniibig niya, sabi niya, bilang mga alagad, kapag tayo nananatili sa Kanya, tayo ay masaganang nabubuhay at namumuhay. Sabi nga kahit naglilingkod ka sa Diyos, kita nila hirap ang buhay mo. Ang pamumuhay mo, wala kang pera, kapos. Pero hindi nila alam, once na nag-pray, ang taong nananatili sa Diyos, pinatungan niya ng kanyang kamay ang may sakit gumagaling. Kapag ang isang tao ay nangangailangan ng tulong ng proteksyon ng Diyos, kapag siya'y pinag-pray niya ng taong nananatili sa Diyos, siya ay iniingatan ng Diyos ang taong ipinag-pray niya. At ang mga lugar na kanyang aapakan, ang kanyang matutuntungan, ay hindi aalisin sa kanya, yon ay ibibigay sa kanya ng Diyos dahil nananatili ka sa kanya. Walang mahirap na bagay sa Diyos. Walang bagay na hindi mo makakamtan because ikaw ay nananatili sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus. And last, at kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo ang manatili kayo sa aking pag-ibig. Ibig sabihin, ang taong nananatili sa Diyos ay full of love, full of peace, full of self-control. Siya'y mahinahon. Merong kagalakan lagi sa puso. So, ibig sabihin po, hindi po
Ang taong nananatili sa Diyos, hindi po nababalisa, hindi natatakot, hindi nangangamba, hindi na kinakabahan, kundi lagi siyang strong at ang salita niya ng Panginoon at pangako ang laging binibigkas sa kanyang bibig. So, pinakikita ng Diyos na ang pag-ibig ng Diyos, the power of love, ay kumikilos sa buhay ng isang tao once siya ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, kapag nananatili ka sa pag-ibig ng Diyos, wala kang tao na makakausap na hindi ka i-respect. Lahat yan re-respeto sa iyo. Mga taong gagawa ng masama sa iyo, babaligtad sila. Silang parurusahan o mapapahamak. Mga taong magpapahiya sa iyo ay hindi po sila magtatagumpay. Sila'y parurusahan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat nananatili tayo sa love. The power of love ay nasa puso natin. Hindi tayo taong gumaganti sa mga gumagawa ng masama sa atin, kundi ipinagpipray natin sila at pinatatawad sa kanilang ginagawa sa iyo. Bahala ng Diyos. Kaya nga, ibinakikita ng Diyos, lahat ipinagpapa sa Diyos ang taong nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Lahat pinapaabot. Lahat ipinagkakatiwala sa Diyos. Ang taong nananatili sa pag-ibig ng Diyos, kung tinutupad ninyong aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ang lahat ng utos ng Diyos, susundin natin. Ang lahat ng inuutos niya, huwag kang gagawa ng masama. Sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng karimari-marim na pamumuhay. Kagaya ng Galatia 5:20. Sabi ng Panginoon, sambahin mo ako sa espiritu at katotohanan. Kailangan sambahin natin siya. Pag sinabi ng Panginoon, sumunod kayo sa aking mga utos at ang katotohanan ay makikita nyo. Ibig sabihin, kapag susunod tayo sa utos ng Diyos, yung mga himala ay hindi mahirap sa atin. Hindi mahirap sa atin ang himala. Ang pagpapala laging papasok. So, nakikita po ng Diyos na ang nananatili sa kanyang pag-ibig sa ating Panginoong Hesus, ito ay pagtupad sa kanyang mga utos ng ating Ama. Kaya't ang ating Panginoong Hesus ay mananatili sa iyo. Sabi nga po, nga pag nananatili ka sa Panginoong Hesus sa kanyang pag-ibig, ang presensya ng Panginoon lagi mong mararamdaman. Kapag ikay may tanong, sinasagot ka. Kapag ikay merong gustong malaman sa Panginoon, sinasabi niya. Bawat may problema, meron kang panganib, sasabihin niya sa iyo. Meron kang pagpapala, sasabihin niya sa iyo. Lahat po ay manggagaling sa Diyos. Lahat ang pupuntahan mo, sasabihin ng Panginoon, punta ka doon. Susunod ka dapat. Kapag sinabi ng Panginoon, alis ka dyan, aalis ka dyan sa ayaw mo at sa gusto. Dahil ang Diyos ay may plano na masigit na mabuti para sa atin. Sabi niya, ibigay mo na yung damit mo. At ibig sabihin, pag sinabi niya, ibigay mo na yung damit mo, ibigay mo na. May kapalit yung bago. Pag sinabi ng Panginoon, magbigay ka. At ikay bibigyan. Ibig sabihin, anumang meron ka, bigay mo. Share the blessing. At ikaw ay kanyang pagpapalain higit pa doon sa binigay mo. Kapag ikaw nag-respect sa tao, re-respeto ka rin. At hindi kaniya pababayaan. Kasama mo ang Panginoon. Purihin ang Diyos, aming Ama, salamat po sa mabuting balita ninyo po pinahayag sa akin ngayon. Nawa po, Diyos, ay ito'y maging blessing sa lahat ng tao. Maraming po salamat, Panginoon, at nawa po, covering mo po kaming lahat ng banal niyong dugo at maging ang aming mga pamilya bilang proteksyon sa lahat ng gawa ng kaaway. Aming Ama, salamat po sa iyong pag-ibig. Ito ba aking dalangin at naway pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.